All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating munting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin si Senate President Tito Sotto at itong Secretary ng DOJ na si Secretary Remulla, no? Boying Remulla. Kasi po si Senate President Tito Sotto kine-question po, na-question niya po yung motibo, ni Senator Dante Marcoleta bakit gustong gawing witness, no? State witness itong mga diskaya dito sa flood control scam na ito. Bakit ura-uradang nag-create ng parang memorandum o whatever document para ipapirma kay Tito Sotto at irekomenda kay DOJ Remulla. Okay, so hindi pinirmahan ni Tito Sotto kasi nga kine-question niya ang motibo. Sabi po dito sa Politico, bilyon ang ninakaw pero gagawing state witness? Kaya nga naman, no? Tito Sotto questions Marcoleta's proposal to turn Discayas into state witnesses. Tama naman yan. No? Feeling kasi diktador po si Marcoleta. Feeling niya, even though na matanda na siya, kailangan sundin nyo lahat ang naising ko, kung hindi, wawalwalin ko kayo. Ay hindi naman pwede yun. Sara natin yung pinto, maingay. Hindi naman pwede yun na porket matagal kang mambabatas o porket may edad ka na hindi ka marunong rumispeto. Bakit nyo gagawing state witness yan? Pinangako nyo, no? Kasi yung mga minions nyong DDS, may nabasa akong post, mga kababayan. Pinangako daw po kasi, once na nangako ang mga Duterte o mga alay nito, tinutupad ang pangako. Bakit naman si Duterte noon, sabi niya, tatapusin ko ang droga ng 6 months. O magje-jetski ako sa West Philippine Sea. O pangako din yun Ba't di tinupad? Yung pala, joke-joke lang, animal. O baka nagjo-joke din si Marcoleta. Baka nagjo-joke-joke lang, malay nyo, kumagat si Tito Sotto. Si Tito Sotto, seasoned veteran Senate President at Senator. Matagal pa siya kay Marcoleta. So alam niya ang in and out dyan sa Senado, yung patakaran. So kinestyon niya, hindi pwede. Nakita naman siguro yung balitaktakan nila, no? Kaya, ano ba motibo mo, Marcoleta? Nangako ka na tutuparin mo ba sa mga diskaya? Bakit yung pangako mo sa kampanya mo na 2K pababa, ilibre na? Hanggang ngayon, wala ka na ipro-propose na bill. Hindi pa yun ang top 10 bill mo. Diba? Tapos ito, gusto mo matupad pa? Wow naman. Isasalba mo pa? Isasalba mo pa ang mga magnanakaw? Iba ka rin talaga, no? May SOP rin ba, Marcoleta? Tatanong lang. Nangako kayo Diba? Sabi nung mga minions din yung Duterte, pag nangako ang mga Duterte o mga allies nito, kailangang tuparin. Tuparin mo muna yung 2K. Nasabi mo ilibre na sa kuryente. Kaso nung nag-propose ka ng top 10 bills mo, wala yun Tapos ito, tutuparin pa yung pangako mo. Nek mo. Mabuti na lang mga kababayan, mabuti na lang napalitan ng liderato. Natanggal yung Haring Kilay, natanggal as Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Otherwise, ang sakit ng ulo ni Remulla. Sa palagay nyo, pag sila pa rin ang namumuno dyan sa Senado, sa palagay nyo, hindi nila babakbakan si Remulla? Mabuti na lang napalitan. Okay. Itong nakakatawa dito, mga kababayan, ito sa dulo na lang tayo. Sotto did not sign Marcoleta's letter, which was the latter's last action as Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Marcoleta was replaced by something. Sumulat kasi kay Remulla, pwede ba, Sek, gawin mo itong witness, itong mag-asawa na to?
Oh, mamaya sasabihin natin kung ano sinabi ni Remulla, ha? Oh. Nasa opisina ako maghapon. Martes, Miyerkules ang session namin. Bakit hindi mo ako pinuntahan sa opisina ko at tinanong mo sa akin, boss, bakit hindi mo pinirmahan ito or SP? Bakit hindi mo pinirmahan ng sulat? Bakit sa floor ka tumika ng ganon? O, naasar siguro si SP. Sino audience mo? Ang publiko? Tinatanong ko lang kasi bakit mo tatanungin sa akin doon? Pwede ko sagutin ng hindi doon. O. Soto said Marcoleta's letter arrived at his desk Monday. 8 hours after Marcoleta led his last Blue Ribbon Committee investigation on the flood control corruption. Asked about Marcoleta's motives, Soto said, ang feeling ko, they wanted me to start on the wrong foot. Awayin ang House at pagbigyan itong immunity ng Diskaya. Anong itsura ng Senado? Kaya kami nagpalitan, nag-aalala kami sa reputasyon at integridad ng Senado. Pagkatapos, ganun ang gagawin nila. Tama nga naman mga kababayan. Tama. Oh, di ba? Ito pa sabi niya tungkol sa mga Diskaya. Daang-daang bilyon ang mga ninakaw sa gobyerno. Pera ng taong bayan. Pagkatapos, bibigyan mo ng immunity, witness protection program, pakakainin pa natin, gobyerno pa ang magbabayad kung saan sila titira, o kaya sasabihin sa bahay na lang sila, gastos pa natin, ang dami nilang pera. Correct! Biruin nyo yung from 2016, kumita na sila ng 99.25 million. 2017, naging 1 billion ang kinita nila. And then pataas ng pataas mga kababayan, 11 billion, 12 billion, pandemic, kumita pa sila ng 15 billion at 17 billion 2019-2020. O, tapos gagawin witness protection. Tapos ibabahay mo, tama naman si Soto dito. Ano ang in return? Ano ang in return para kay Marcoleta? Para i-save ang Duterte sa mga kagaguhan nila. Para wag banggitin ang Duterte sa flood control scam. Si mismong si Duterte na nga nagsabi. Ghost project nung panahon niya din. Tapos isi-save nyo siya. Isi-save nyo yung umamin na may kalokohan din sa panahon niya. Tapos yung mga nagnakaw, isi-save ninyo. Grabe. Ano mapapala ni Marcoleta? Sira ang reputasyon, mga kababayan. 'Di ba? Nakakaasar lang. O now, ano naman ang sabi diyan ni Boying Remulla, mga kababayan? Nung dumating yung request ni Marcoleta sa kanyang lamesa, politiko din. State witnesses? Remulla says no to Diskayas. Maybe yes to DPWH officials. O yan. Kasi nga mas less guilty. Sino ang mas less guilty at inosente? Eh di yung mga karamihan dyan sa DPWH, yung mga maliliit lang ang ninakaw. Secretary Remulla said he will study the possibility of turning as state witnesses some of the officials and employees of DPWH in the flood control mess. We will evaluate everybody, sabi ni Remulla. We have several laws that concern whistleblowers, among them the Whistleblower Act, and of course, the rules of court and other jurisprudence on state witnesses. On the other hand, Remulla is opposed. Opposed po siya to turning married contractors Cesaraya Sara Diskaya and Pacifico Curly Diskaya into state witnesses due to lack of full disclosure during congressional inquiries. Oo nga, nagsinungaling sila eh. Huling-huli naman. If they really wanted to become state witnesses, the secretary said, during the legislative hearings on the flood control projects, the couple should have told the entire truth. Oo, hindi half truth, hindi 1/4 truth, hindi 1/18, hindi 1/16, ika nga ni Ping Lacson. Dapat the whole truth. Saka ang pinagbabanggit ninyong mga pangalan, in-include ninyo, ay mga yung nakapirma sa impeachment trial ni Pusit. Mga kakampi ni Romualdez. Dinawit nyo pa si Romualdez. Tapos kalaunan, sinabi mo lang na, narinig ko lang po eh. Wala kang actual na transaction doon sa dalawa? O ano ka, chismoso? Talagang sinabi ko kay Senate President na kung ako talaga ayoko bigyan niya ng ganoong status kasi hindi forthcoming. So anong nakita ni Marcoleta? Bakit bibigyan niya ng
state witness protection. Bakit gagawin niyang state witness? Kasi nga, i-coerce nila eh. Kala niya, hawak niya pa rin ang Senado. Mabuti na lang, natrabaho na sila. Talagang wala ng integridad ang Senado sa pamamuno ni Chis Escudero. Bakit? Nasaklawan si Chis Escudero ng mga puppet master niyang mga Duterte senators. O ngayon, nung nalaman nilang bokya sila, hindi matutupad na hindi ma-save ang Duterte. Malamang dito may lalabas at lalabas diyan kasi umamin na yung Pacifico kay Congressman Luis Troy na may mga DPWH official nung time na ni Digong na nanghihingi din sa kanila. O di ba? Mukhang siguro sabi ni Pacifico at ni Sara nalaglag na tayo eh. No? Hindi umubra yung WPP, yung witness protection. Hindi umubra si Marcoleta, napalitan. O ayun, di damay-damay na. Di po ba? Di mas maganda yon? Damay-damay na lang lahat na madadamay dahil talagang sangkot. Hindi yung mandadawit lang kayo tulad ng ginawa ninyo. Mga sinungaling kayo eh. Di ba? Hindi nga kayo forthcoming. Kung talagang gusto nyo ng katotohanan, nilahad nyo na doon. O tapos sabi ng abogado nyo, si Atty. Samaniego Ditord, handa na kayong magsabi lahat ng katotohanan. Ba't di nyo pa ginawa? Di ba? Hindi pa yung nakatatlong hearing na si Marcoleta, sa kanyo lang sasabihin kung hindi pa mapapalitan, patuloy lang kayong magsisinungaling? O di ba nakakahiya kayo? Nagpagamit po kasi kayo sa mga demonyo. Nagpagamit kayo sa mga tambaloslos. Tulad nila Marcoleta at nila Sara Duterte, nila Bato. Actually, yan yung kumpas ni Sara Duterte. Idiin nyo nang idiin si Martin para masira si Martin at taong bayan na ang mag-aano sa kanya. Yung sa akin, hindi ko nakakampihan si Martin o Lizalde ko. Magpakita na kayo ng matibay na ebidensya. Hindi yung puro daldal. O ayan, diniin nyo. Sabi nyo, nabigyan ng pera. Hindi naman pala kayo ang nag-abot. O tatayo ba sa korte yan? Paniniwalaan ba ng hurado yan? O nasaan yung pera? Nasaan? Meron kayong conversation ni Martin? Ayan ba? Talagang pinagbigyan mo ng pera? Umamin yung Pacifico eh. Wala po, sa inuman lang eh. Pag nalalasing yung mga congressman, yung mga tauhan nila. Malay mo, hindi naman pala nila tauhan yun. Nagpanggap lang. O di yari ka. Kakasuhan ka na ng libel. Ang daming kaso sa'yo. Patay kayo. O kaya kay Marcoleta, mabuti na lang napalitan si Lolo Grumpy. Otherwise, magmamayabang pa rin siya dyan. Magpakiging diktador siya. Mabuti nga. He was put into his proper place. Diyan ka muna. Okay, kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.